umpisahan ho natin ito mga kababayan, no? Eto, paiyakin ho muna natin sila. Paiyakin muna natin sila. Nako, eto po mga kababayan, eto pong yung mga ganitong pagkakataon ang gustong-gusto po ng mga DDS eh. Yung mga ganyang pagkakataon, ang masaya sila eh. Kaso mga bossing, nung si VP Sara at si Leni Robredo hindi maipakita ng hayagan at nagkaroon pa ng issue. Kasi alam naman po natin na hindi tatanggapin ng mga supporter po ng kakamping, no? Kapag sila kapag nakipagmabutihan si Attorney Leni Robredo kay VP Sara, sasabihin ng mga kakamping, nako, number one enemy natin yan mga yan. Tapos makikipag-shake hands ka, makikipagkita ka. Eto mga bossing, ibang klase to, no? Kasi baliktad po. Yung mga supporters ng mga kakamping, no? Supporters ng Pangulo, supporters ng gobyerno, masaya kasi ito yung tunay na unity. Naku, si Bam Aquino, si Attorney Leni Robredo. Iyakan muna mga boss. Kasi mga kababayan, ang gusto nila makuha no? Bilang kakampi nila, yung kakamping. Paano ba naman? Bakit hindi gugustuhin? Solid na 15 million po yan, mga kababayan. No? Kung mapapansin nyo ho, mga bossing, nung panahon, vice-presidente pa lang ang tinatakbo ni Attorney Leni Robredo. No? Nasaan ilan ang boto nila noon? 14 to 15 million, mga kababayan. Nung panahon na tumakbo na siya sa pagka-presidente, ilan ang boto nila noon? 14 to 15 million, di ba? Hindi natitinag yan. No? Malaking porsyento po yun. Malaki pong boto yun, mga kababayan. Kung sa senador na nga lang po Pag sa senador, meron kang sure na 15 million, kahit pa paano, nandun ka na sa number 10, 11, or 12. No? Dagdagan mo kung i-endorso ni Attorney Leni Robredo si Bato. 15 million na agad yon. Kaya lang po, mga kababayan, napaka-imposibleng mangyari nun. No? Dahil unang-una, yung mga followers at supporters po nakakamping, malabo pa sa tubig kanal, nasuportahan po sila. Nasuportahan po sila. Yun yung sinusubukan nila na mangyari. Yun yung sinusubukan nila na makuhang suporta. Kaso ayaw po sa kanila. Rektahan pumapalag po yung mga vloggers na mga kakamping. Rektahan na pumapalag po yung mga followers na kakamping. Ayaw namin dyan. No? Ayaw nga explain yung confidential funds. Ay naku pag-uusapan din natin yan. Sabi ni Master Chief, malamang iuntog na sa bato mga ulo ng mga Duterte loyalist na yan. Mainam nga siguro para matauhan pa. Ituloy pa natin ito. Ituloy pa. Kaya nga po, sabi ko mga kababayan, ako talagang unti-unti na akong humahanga talaga no? Kay Senadora Risa Hontiveros. Naku, iiyak din kayo kapag nadaanan na natin. Iiyak din po yung mga DDS dito pag nadaanan na po natin yung hearing ni Bato de la Rosa dito sa ating talakayan, mga bossing. Kasi ayaw kay Bato. Baka si Senadora Risa Hontiveros pa ang humawak nun. Naku! Diyos ko Lord. Wala nang kakampi. Mahihirapan po sila, mga kababayan. Unti-unti na nga po akong humahanga dito kay Senadora Risa Hontiveros. Alam niyo po, si Senator Risa Hontiveros, kung re-electionist lang po yan, mga kababayan, number 1 yan na isusulat ko sa balota, kaso kakapanalo niya lang Kakapanalo niya lang Diba? Kasi ang sinabi nga po natin dito sa ating channel, hindi na ako so solid. Hindi na ako so solid ng endorso ng Pangulo. Hindi ako so solid ng senators ng Pangulo. Kasi nadala na ako nung nakaraang eleksyon. Nandiyan sila Roque, nandiyan sila Binoy. Akala natin magiging kakampi all the way. Ilang panahon lang, 6 na buwan lang nung
walang matamo. O ayun, nagsilabas na ang tunay na mga kulay. 'Di ba? Si Roque number 1 na bumabanat sa Pangulo bigla. O, ano na pala niya ngayon? Wala pa sa oblo. Ano, papunta pa lang po sa exciting part si Attorney Harry Roque. Pa-oblo pa lang po. May mga bali-balita mukhang nandiyan sa Mindanao si Roque na naman. Bakit kaya sila, no? Ang puntahan agad Mindanao kapag ka nagtatago. Curious lang ako, bakit kaya? Dahil ba mas masusuportahan sila doon? Dahil ba may mga taong magtatago para sa kanila doon? Di ba? PBBM sa Kalam, shout out po sa inyo. At Just Vincent na pare, supporter tayo, hindi diehard, loyally. Sabi ni Choran Animates, exciting yun, maoblo si Roque. Ayan. Isa pang play mga DDS, ito yung pinapangarap ninyo, no? Na maging kaalyado para naman mapasok si Bato, si Bungo, sino pa? Si Philip Salvador, pero ayaw sa inyo Ano ba yan? Ang sabi ni Frozen Soul, bad ka, Sir Mark. Bakit naman? Baka naman gusto lang nila ng durian. Kaya doon ang puntahan, ano? Kasi po yung sa balita ang tinitignan pong lugar, no? Na posibleng pinagtataguan po daw ni Roque ngayon, Davao. Ayan, bakit kaya? Hindi, Mindanao. Kapag Davao, specific na yun. Mindanao daw po, mga bossing. No? Dadaanan natin yan ng vlog bukas. No? Paggising nyo, yung sa umagang vlog natin, iba-vlog natin yan. Anyway, mga kababayan, dumako ho tayo sa pangalawa. Sa pangalawang topic natin, mga bossing, ano ba dito? Wait lang hanapin ko yung pangalawa. Naku, ito si Torion. Nandito din pala si Badoy. Nandito din si Celis. Mamaya na yan. Dumako muna tayo sa gustong magsenador pero ayaw pumunta ng Senado. Anak ng tinapa. Ito po ang tao na dahilan kung bakit yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga, ewan ko, pastoral ba itong mga ito? O yung mga humahanga sa kanya, ginagawa siyang idolo, ayun, may kaso. No? Wala pong iba, kundi si Kiburat. Si Kibuloy.